dito tayo ulit kay Harry Roque. Nako, mga kababayan. Ikaw, Dito tayo kay Harry Roque, mga kababayan. Ayaw ko na sana magsalita eh. Nangahamon kayo. Dami kong nalalaman. Kung alam nyo lang. Kakahiya. So ito na mga kababayan. posibleng irekomenda ng House Strike Committee na masampahan ng Oy, maraming salamat po kay Muchacha in Switzerland. Maraming salamat po sa yung 3 euro super sticker. Thank you so much. Ma'am Rosana, mega love shoutout po. Ito. kasong cyber libel si Attorney Harry Roque matapos siyang ituro ni Pebles Cunanan bilang may kinalaman sa pagkalat ng kontrobersyal na polvoron video. Gayunman, iginiit ni Attorney Roque na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lamang ang maaaring magsampa ng kaso laban sa kanya kaugnay ng naturang video. Maring itinanggi ng Malacanang ang video at sinabi na isa itong deepfake. Ipinubaya na ng Pangulo sa NBI ang investigasyon at pinasisiguro na mananagot ang sinumang responsable. Kasi merong People's Cunanan na nagsalaysay pointing at Attorney Harry Roque. We have the government agencies also who are testifying na talagang deepfake yung polvoron video. So for the purpose of filing, I think sobra pa nga sa probable cause yung amount of evidence na nag-gather na nila. Walang maliwanag, may cyber libel dyan. Harry Roque. The use of internet is trying to make it appear that the president is actually using cocaine. Nako, Harry Roque, parang maunsimi yung asylum mo sa Netherlands. Sabi ko nga sa inyo yayanig. Sabi nga ni Maharlika at ni Harry Roque, yayanig ang mundo ng mga bangag. Sabi nga ni Maharlika. Ako naman sasabihin ko, yayanig ang mundo ng mga baliw. Yayanig ang mundo ng mga may saltik. Lahing saltik, yung naka-fentanyl. Yayanig ang mundo ng mga saltik. Tapos eleksyon, niwala kay sa akin. Ay, nako. Harry Roque, mauonsimi yung asylum mo sa Netherlands. Maniwala ka sa akin. Si Digong kinulong sa pamamagitan ng ICC ng Netherlands. Si Digong inaristo sa pamamagitan ng ICC sa pakipagtulungan ng Interpol. So wag kang mag-expect na ang Netherlands hindi pwedeng makipag-coordinate sa Pilipinas para aristuhin ka. Mga kababayan, yayanig ang mundo ng mga saltik. Hindi mo naisip na ang Netherlands nakipagtulungan sa Interpol at ang Interpol nakipagtulungan sa Pilipinas para aristuhin si Digong. Ngayon, baka nakalimutan mo na ang Pilipinas may utang pa ang Interpol sa Pilipinas. Pwedeng manghingi ng tulong ang Pilipinas sa Interpol para aristuhin kayo dalawa ni Maharlika. Maniwala ka sa akin, Roque. Mataas ang radar ko, Roque. Maniwala lang ako sa iyo kung papayat ka. Alam niyo, sa totoo lang, hitsura ni Harry Roque ngayon, bumagsak ang baba, lumaki ang mata, nangingitim ang eyebag, hindi na nakakatulog yan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Hindi na nakakatulog si Harry Roque sa mga nangyayari. Hindi na nakakatulog yan. Karimarimarim. Sabi ni Mi Alcantara. Hello po. Hindi na nakakatulog si Harry Roque. Hanapin natin mga video ni Harry Roque dito. Hanapin ko ha. Harry Roque, tignan nyo yung itsura niya. Yan ba ang sinasabi ninyong okay na? Inaprubahan na ang asylum niya? Hindi inaprubahan ang asylum niya. Namaga na ang eyebag niya. Tignan ko yung bago niyang... Bilang isang ate, alam mo
Oh. Kung Mm. may bisyo, ang katotohanan pala, Mm. pagkamat dakdak sila ng dakdak na Ah. hindi na kami makipagtulungan, nagsisinungaling ang presidente mismo, Ah. talagang itataguin ang soberenya ng bansa. Mm. Behind the scenes pa lang, pinagpaplanuhan na kung paano talaga isusurrender ang presidente, ang dating presidente sa ICC, soberenya ng bansa. Mm. Behind the scenes pa lang, pinagpaplanuhan na kung paano talaga isusurrender ang presidente, ang dating presidente sa ICC. Mm. At ang plano ngayon na na-implement, baliwalain ang Rome Statute mismo. Yung tratado. Alam niyo, sa totoo lang, Harry Roque, wala na. Kaya naman po araw-araw natin pinagbidiwang ang Kita nyo yung mukha ni Harry Roque dyan kung gaano kapayat na, nangingitim na ang ilalim ng kanyang eyebag. Ako po yung nandito sa patuloy po Hindi na nga ahit bigote, kita nyo? Makapal na ang bigote ni Harry Roque, kamukha na si Mao Zedong. Para na siyang si Lima Hong. Putang ina, lumawlaw na ang pisngi, Harry Roque. Mag-shib din pag may time. Sabi mo, yayanig ang mundo ng mga bangag. Pagkakaalam ko, yayanig ang mundo ng mga saltik eh. Wala kayo sa akin, mga kababayan. Kung merong Jollibee, ikaw para kang McDolibee, Mac Roque. Merong na Harry Roque. Wow, he's going to the gym. 10% man, 90% gay. Ay, nako. Na Roque. Alam nyo, yung mga damit na sinuot ni Roque sa daig, hindi na niya kasya yung iba. Yung mga pantalon niyang mga oversize, wala na, kasya na isang bata, kasya na asawa niya sa gilid ng bewang niya. Yun ang katotohanan, mga kababayan. Harry Roque is still Harry Roque. Kawawa. Kakabahan. At meron pang sinabi si Harry Roque dito, mga kababayan. Mangmang daw ang Senado kasi tawag dito, basta dito, wait. Mangmang daw ang Senado kasi si Pangulong Bongbong Marcos lang daw ang pwede na magkaso sa kanya, hindi daw ang Senado. Ito mga kababayan. Saan na ba yon? Mangmang daw ang Senado. Ito, kamangmangan sa batas daw. Ignorance of the law o matinding kamangmangan sa batas. Itong reaksyon ni Atty. Harry Roque, dating presidential spokesperson ng Duterte administration, nagtanungin sa posibilidad na irekomenda ng House Triple Committee o TRICOM na magsampa ng kasong cyber libel laban sa kanya dahil sa issue ng Ma'am Imelda Kiton, maraming salamat sa yung 5 Australian dollar super chat. Thank you so much po, ma'am. Refuse ng asylum ni Roque. Diba? Sabi ni Mami Alcantara, Sir Kent, ano to? Half po si Roque, happy noy, happy nay. Ito na, mga kababayan. video. Ayon sa abogado, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maaaring magsampa ng reklamo sa kanya. Tila hinamon din niya ang presidente na maghain na ng kaukulatang kaso para mailabas umano ang authentication ng video. Naniniwala si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na posibleng kasama sa rekomendasyon ng TRICOM sa magiging committee report nito ang pagsampa ng kaso laban kay Atty. Roque, partikular na ang cyber libel. Ito ay matapos siyang ituro sa pagdinig ng TRICOM ni Vicente Pebos Cunanan, isang online content creator na nasa likod umano ng paglalabas at pagkakalat ng polvoron video. Kasi merong Pibos Cunanan Ebidensya. Na nagsalaysay pointing at Atty. Harry Roque. We have the government agencies also who are testifying na talagang defect yung polvoron video. So, for the purpose of filing, I think sobra pa nga sa probable cause yung amount of evidence na nag-gather na nila. Walang maliwanag, may cyber libel dyan. Through the use of internet, is trying to make it appear that the president is actually using cocaine. Nakapaloob sa video ang isang lalaki na tila kahawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumagamit ng illegal na droga.
Kumalat ito sa social media bago ang State of the Nation Address ng Pangulo noong July 2024. Mariin namang pinabulaanan ng Malacanang ang polvoron video Daisy. at sinabing gawa ito sa artificial intelligence o deepfake. Ang TICOM ang nagsasagawa ng pagdinig kaugnay ng pagkalat online ng fake news, misinformation, disinformation at cybercrimes. Ipinahayag naman ng Malacanang na ipinauubaya na ng Pangulo sa National Bureau of Investigation ang pag-iimbestiga sa polvoron video. Binigyan din itong dapat managot kung sino man ang responsable dito. Rosa Licos, Nako, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pinaubaya na lang daw niya sa NBI. Kung sino ang nagpalabas ng video, may mananagot. Nako, Harry Roque, kinakabahan ka na ba? Tapusin lang ang eleksyon, busy pa. Ito na nga, mga kababayan. Natawa lang po ako sa nagtatanong sino yung anong lahi ng pusa. Persian ragdoll po sila. O actually, 4 po sila dito na ragdoll. Ngayon, sa mga nagtatanong, bakit katawa ng tawa, Ken? Wala na bang nakakatawa? Natatawa po ako kasi merong nagsabi, si Roque, half Filipino, half Filipina. Yung isa naman, si Digong, half tao, half animal. Half tao, half animal daw si Digong, sabi sa comment. Oo. Actually, Harry Roque, ito lang sabi ko sa iyo, Harry Roque, hindi si BBM kailangan mag-file ng cyber libel sa iyo. Kasi kung ang presidente mag-file ng cyber libel sa iyo, automatic yan, diretso talaga sa Interpol na aarestuhin ka. Ngayon, sabi ni BBM, ipaubaya na lang niya sa NBI. Kasi ang NBI, Interpol, ay makipagsanib puwersa na nga. Kung naalala ninyo, mga kababayan, sabi ng NBI, ito, kay Director Jaime Santos. Nako, ito mga kababayan. Sabi dito pakinggan natin ang NBI. Nagsalita ang NBI dito. Wait lang. Since nabanggit yung cybercrime, sir, yung sa mga peddlers ng fake news, parang nabalita at nitigan nyo daw po yata kung ito ba parang may funder, may nagpa-fund, whether individual lang or bargain organization. May update na ba dun, sir? Kung Pakinggan at saka kung niyo. baka makikipag-type kayo sa ibang other government agencies para ma-check po. Yes, actually, yung pakikipag-coordinate with other government agencies, last week lang, nag-meeting na kami ng DICT, Yes, sir. ng NTC, nag-usap-usap na kami kung paano namin once and for all masawata itong mga fake news spreader, mga vloggers na nagbibigay ng fake news, at saka yung creators na makapag-create lang kahit hindi tama yung ginagawa nila. Sir, bakit nyo naisip na baka mamaya may nagpa-fund sa kanila? May nakikita ba kayong pattern sa mga pinaposts nila o baka timing sa actions nila? Yes, isang action namin yan, no? Tinitingnan namin bakit dumadami, bakit parang iisa ang tema nila, no? Ganon, na sumasakay sa kaguluhan ng ating political atmosphere. Hindi dapat mangyari. Magugulo ang ating bayan, malilito ang ating mga mamamayan. Mostly, sir, ano topics nila, sir? Sila kakalat po ng fake news. Sabi niyo kasi politics. Ito po bang pagkahuli kay President Duterte? Lahat na. Pati yung paninira nila sa mga government officials, yung mga kung ano-ano sinasabi nilang balita na hindi naman totoo. Yun ay pinag-aaralan naming mabuti kung bakit ganun ang tema ng mga vloggers natin ngayon. Meron ba silang namumuno sa kanila? Meron. Tinitignan po namin yan lahat. Pinunduan ng How China close are yan. we to finding out kung sino yung nasa likod ng operation? China. Ay, alam nyo, hindi ko lang pwede sa inyong isiwalat yung mga listahan namin, but we have already list nitong vloggers na ito na nagpapakalat ng fake news. Sir, gano'ng karami po? Ay, hindi bababa sa 20. 20. 20. Oo, Nako. yes. Oo. So, sa abroad ba, pwede ba yun? Pwede bang hakunin? Sa abroad sa abroad. Spreaders na nasa ibang bansa. Alam nyo, yan ang isang dilema namin at pinag-aaralan namin. Sa United States, for example, hindi krimen ang libel. Civil case lamang yan.
Pero dito sa atin, ang libel ay criminal case. So, lalo pat yung vlogger ay US citizen, how can we enforce our law doon sa citizen nila at hindi naman yun ang umiiral na batas sa kanila? So, tinitignan namin lahat. But, hindi nga sa kanila batas, hindi krimen ang libel, but then, tinitignan namin lahat ng anggulo. For example, pwedeng pumasok sila sa inciting to sedition. Yes. Krimen yan sa US, dito sa atin, krimen yan. Tax evasion, no? Remember, papalabas sila, umaabot dito sa Pilipinas, nagbabayad ba sila ng tax, no? Remember the case of Al Capone? Hindi mahuli-huli si Al Capone pero binanata sa tax evasion. So we will look into that. Sir, kung Filipino citizen na nasa ibang bansa, mas pwede yon. Ay, mas madali. Mas madali. Susulat lamang tayo sa Interpol, tulungan tayo, maibalik dito sa atin. Extradition, sir. Koroke. Extradition. Maharlika. So maraming nag-argue po no, na freedom of speech lang. Ano po yung masasabi niyo sa mga ganun? Tama po yan. Ayan na, Maharlika, Harry Roque, Interpol. At ito mga kababayan, yun po yung ating usapin. And happy Mansari Duterte dyan sa Netherlands. No, sana all nakapagbakasyon ng isang buwan. Yeah? Congratulations, ex-President Duterte, for having you there in Netherlands for almost 1 month. And praise the Lord God na malakas pa rin ang katawan mo dyan at sana magbago ka na. Yeah? At pagsisihan mo na yung mga ginagawa mong hindi maganda sa bansang Pilipinas, yung pambababoy mo sa Pilipinas, yung pagmamaliit mo sa mga mahihirap, no? At sana magguni-guni ka na, mangumpisal ka na, no? Magano ka na, repent your sins, diya? So, magdasal ka na diyan, mangumpisal ka na, at kung meron mang simbahan diyan, lumuhod-luhod ka na, umiyak ka na kasi pagbayaran mo na yung ginagawa mong kabulastugan at kababuyan at kahayupan kasi ikaw nga half Filipino, half animal ka nga eh. So actually, mga kababayan, bago ako mag-end ng ating live kasi 1 oras na po tayo, nais ko lang pong i-congratulate no at batiin si Boss Mike Cervera na papunta ng Amerika. Nako, iba to. Bakit kaya papuntang Amerika si Boss Mike? Boss Mike, kumusta ka dyan sa US? Saktong-sakto talaga, mamayla. Na magsisi na si Duterte sa kanyang mga kasalanan, magdasal siya ng mataimtim at madalisay at matiwasay. Spiritual cleansing, repent. Yes, tama yan, Ma'am Lani. So congratulations, you having there for almost 1 month. Sana all. Dinagdagan pa ang visa for 30 years. Sana all. No? Papasana all na lang talaga tayo. So Boss Mike, nasa Texas, Amerika ngayon. Naku, parang may kikitain abogado. Ay, nagkamali. Sorry. Nadulas pa ako. Boss Mike, pasalubong dyan sa Texas, kahit picture man lang nung magaling na abogado dyan. Ay, nako, Boss Mike, siguradong nako, Boss Mike. Bakit kaya? Kanino siya magdadasal, Ken? Ma'am Lilibet, sa sarili niya. Wala naman siyang God kasi stupid daw ang God. Boss Mike, from Texas, USA. Kamusta ka dyan, Boss Mike? Kaya nakita ko at binabati ko kasi nakita ko yung ano mo. Oo. Ang daming baril dito. Ito, may good news mga kababayan na. Bago ako mag-end ng live, kakapasok lang balita from GMA News. Napakaraming surrendered firearms no mula sa na nabawi or sinuko no sa administrasyong Marcos. Ay naku, nandito si Lagdameo. Naku, Lagdameo Sabi pa naman ni Digong, ganun ka daw. Ito kita nyo mga kababayan, marami po mga armas yan na sinuko at sinurrender. Meron pang mga basuka.
Mga M16, mga Armalite, mga rifle, mga AK-47, mga kung machine gun, shotgun, rifle na sinuko, no? So good news 'yan. Kay Digong walang ganyan. Siya pang nag-supply, ng armas. Meron nga tinatawag sila doon na smuggling of AK-47. Hindi alam ng mga tao 'yan. Wala to. May galab shoutout sa iyo diyan, wala to. Kung merong okay na to, merong wala to. So, may galab shoutout sa inyong lahat. And nasa Netherlands si Boss Mike, sabi ni Ma'am Lydia Muhares. Ako, bibisitahin yata ni Boss Mike si Digong at sasabihan sigurong congratulations. Sir Ken, kumusta na kaya si Kibuloy sa kulungan? Wala, diet. Diet si Kibs. So, ito na mga kababayan, mag-ingat kayo palagi, especially Asia, Europe, America, and Arab country, Australia. Sa lahat, sa 7 continents in the world. No? Isa lang ang Pilipinas ang bukod tanging may presidenteng nakulong. Sa ibang bansa pa. Sakit isipin, pero totoo. So, yun lang. Maraming salamat and see you next live. God first. Thank you. Bye-bye.